Gracious, loving Father in heaven, the Lord, we ask for your wisdom so that this evening, as we discuss with Pastor Roxy with our lesson, we will be able to draw some spiritual lessons that will help us grow in our spiritual journey. Thank you for answering our prayers. Bless all our parishioners this evening. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maayong gabi na usab mga kaigsunan, balik kita dinhi sa atong tulumanontak na sa pagtuon o atong ipasalamatan ng Ginoo sa lain usab nga higayon nga kita makahimo sa pagtuki sa ato nga lesson for this week. Of course, niya na kita karon sa Tuesday o Wednesday's lessons. Ato gyapon makauban o lain atong pinalangga nga Adventist Mission Director si Dr. Elvin Salarda. Ang topiko sa atong lesson for this week is Into Eternity. Of course, di mo nato ni mapugos sa uban, but I think everyone believes that there is such thing as eternity, no? Sa to ang kasagaran nga panghunaw na pastor. All Christians ba believe in eternity? Yes, everyone. Lalahing nga mga pagklastar. But every time we speak of eternity, of course, I mean, we are moving towards that mindset. But of course, ang presentasyon sa itong lesson, we will explain this probably in a way nga basig sa uban, dili mao ilang panghuna-huna, no? But just, kanang... Another point of view. Point of view lang ba? Yeah, spare lang imong quality time. I mean, nothing to worry about. Anyway, even Mrs. White said, no? When the Lord comes, what about those people nga, sa ato po na nga perspective, she said that they will be judged according to the light that they receive. So, that's how we look at it. So, alright? Okay. Mga kaigsunan, sa itong basahon din sa 1 John, then Pastor Salarda will say something about the verse. John chapter 3, verse 2, nga nagkanayon din Beloved, now as we are the sons of God, and it doth not yet appear that we shall be. But we know that when He shall appear, magpadayag, what appear is magpadayag, right? Mabalik, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. It's a very strong statement. But to some probably, this is a questionable statement, no? Kaya for example, eternity. Of course, kanibitaw into hard science, ilang argument mo ni Pastor is, how dare you say something about this in which you have not experienced yet? So, I mean, what convincing power do you have? Or probably a sort of a proof that would make me believe that such thing nga imong ginabungat or imong ginastorya is really a real thing. Yeah. Kay, dili ba, it has not yet been revealed. Yes. So to some, it might be a question, but in the next line, there is an assurance, right, Pastor? Yes. But we know that when He is revealed. So the next line, I think, of course, we'll explain this one later also. We'll explain the first one. We are children of God. That is an assurance. Kita mga anak sa Ginoo. And it has not yet been revealed that we shall be. Siguro kanang we shall be is kanang na-translate na translate na ta, no? Living with Him. But we know that when He is revealed, so that is coming, but that is an assurance, and that is also a promise. We shall be like Him, for we shall see Him as He is. Yeah. So, Pastor, okay? This is a text nga naghatag og assurance na to nga when you are a children of God, you are assured nga pagbalik sa atong Lord and Savior Jesus, mahisama ta niya. Nga we shall be like Him. And becoming like Him, like Jesus, is very significant because at this moment, all living people nga maabdan sa pagbalik sa Ginoo, they will become like Him. They will be given eternal life. And those who are dead in Christ, they will be resurrected. So, this text tells us nga, when Jesus comes, there is this resurrection, and there is this becoming like Him, because Jesus is eternal. And this He has been assuring us, nga in John 3:16, nga, mubalik siya, will come again,
Dayon, iyon siya nga, I'll give you eternal life. Those who believe in me will not perish but have everlasting life. So mo ni siya ang ihatag sa tuwa. So, katong idea nga, and it has not yet been revealed. Sa to pa, wala pa, pero dituhuan yun nato ni siya. Okay. Mo ni siya ang maghatag na to og kanang usa ka dako nga paglaom, bisag wala pa nato makita gyud, pero we believe nga naagid siya. Wa man ta kakita og naay langit na dunay New Jerusalem dito sa langit nga piting puha kayo sa tanan, wala man ta na, pero gato ta na. Wa man ta kakita og Ginoo, pero nagtuo ta nga naay Ginoo. Na wa ta nagtuo ta nga dunay mga planets pa sa tibok kali sa uban pang wa nato makita, pero wala na to na makita. But ato makita, ato masabdan nini, kini nga scripture, kini nga pulong si Ginoo, bisag wala pa ni siya nahitabo, but we are certain. Kaya ang gisulti sa Bible, ug atong tanaon, ato mang nasabdan nga naagyud siya. Science just discovered nga ang kining wa nato nakita sa atong mata, pero nakita karon sa mga teleskopyo nga piti man ay daghana kaayo nga mga constellation sa tibuok nga kalibutan. Now, in our human minds, how can we comprehend that? Pero God tells that nga naa siya, wa lang ta makakita. Pero naa siya. Now, science gi-attest na sa mga discovery sa science. And everything nga nahitabo nato nga mura og impossible, slowly the science revealed nga that confirms the word of God nga ang pulong sa Ginoo kasaligan gyud siya. Muna nga paingon niya nga wala pa ma-reveal, pero it shall be. Nga when the coming of the Son of God, we shall be like Him. So it is assuring. Yeah. So meaning to say, ang usa ka dako nga butang maugay makapasikad nato. Although just like what you said nga wa pa nato mahikiti. Yes. O wala pa nato ma-eksperyensyahan. Pero pinaagi lamang sa ato nga pagtuo. Yes. And kani nga pagtuo nga ato karon na gina-exercise because gatuo man tagid nga kana mo ginapaabot nato kay mao gisulti ka nato sa usa ka Ginoo nga atong gituan nga naa diha gyud. That's so. So meaning to say, although some is saying nga kana nga pagtuo is irrational, for me dili irrational kay actually nay usa ka philosopher ingon siya nga kani daw nga klase ng mga expression. Ang term daw ginagamit ani is supra-rational. Supra. Oh, lahi po daw tong irrational, lahi po kanang irrational is when you only say irrational when it contradicts reason. Yes. Pero if you go beyond reason but does not contradict reason, that is supra-rational. So meaning kana siya is because of faith. So faith is not irrational, but it is supra-rational because it goes beyond what reason cannot prove. But it's there. But it's there. Like, But it's reality. but for example, kanang sa kaminyo, di ba? Before ang imong giproposan nga imong minyuan, nganong nganong mukumit man sa imong kaugalingon sa kaminyoon, nga dili man niya ma-prove scientifically nga kanang gigugma bagid nimo siya. Di ba? Di ba gina? Yeah. And yet, you commit your love sa anang nga tao. Yes. Pero scientifically, wa ba kay ko na? Yes. Wala ba kay sana wala kay actually proof, no? So it's a leap of faith, but it is a kind of faith nga kanabit ang tumong ana is kanang to strengthen your relationship with that someone. So, dili tangible, Dili siya tangible, but it is believable, and it is consistent sa belief sa mga tao nga once they have that relationship and that commitment, it is binding. So, sa paragyapon na sa mga atong iistorya sa atong isikatao, if you take that word nga ang imuhang word is honorable, ang akong gibungat na ako sa imuha, bisa paganig wala na isulat. I have to stand with my word. Wala na isulat.
Pero usahay man god karon sa ato pong panahon og wala na po sila usahay mausab-usab man ang Yeah, yeah. tao. Aha. Pero there are really people nga when they said that's it, they will not back up with their they will not atras sa ilahang nga mga gistorya that they have to be firm. Yeah. To stand. So meaning to say, mo ni mga realidad, no, nga dili ni siya prubahan or Yes. ma-prove, no, by using mathematical theorem. Di magid nimo ni ma-prove, Pastor, di ba? Basta kung saan ni mo ka invento og mga mathematical theorem, you still cannot find the answer to this one. So that's why this is called a supra-rational. Pero according sa tong lesson, kani siya nga kind nga faith is actually based on sufficient grounds, based on trust, and based on kanang relationship. Kay ngano man nga ang effect sa imuha kuan mo gyud lahi man. Yes. It can transform you, makabago sa imuha. So that's the result of that faith, Yes. di ba? So right. So meaning to say, of course, that's why our lesson ang emphasize sa tong title is into eternity. It has not been revealed. I mean, the reality itself. Wala pa nakita. Wala pa yun. Which is the coming of Jesus. Pero, it will be revealed. It will be revealed, so it's a question whether you will believe it or not. Yeah. But if you cast your faith, kung imong ibutang ang imong pagtudiha diha siya, although it cannot be proven by mathematical theorem, that is still a supra-rational. Pagka actually Because di ba ingon sila murag sa tuman. Ang against reason is irrational. Within reason only is rationalism. But beyond reason without contradicting it, that's faith. yeah. Gwapo kay na imong mga philosophical nga mga idea. Murag akong gikuan siya ba kay kani man gud siya, daga man gud ang mo question mo gud Yeah. Pastor. So that's why Pastor, tanawa ha. Di ba gisgutan nato last Monday, Yes. eternity. Tanggala ra gud ning essence sa eternity sa atong spiritual life. Wala, there's no meaning. Wala meaning. Wala meaning. Di ba? Yeah. Oh, katong ingon nimo nga sa to, katong ikaw ba tong istorya nimo last Monday? Nabago ang iyang kinabuhi. Yes. I still remember that. Yeah. Oh. Because of the essence of eternity. Yeah. So, for example, ako nagsige ko gubog-gubog. Murag wala na direksyon akong kinabuhi. Kay anyway, ang akong panghuna-una, ang kinabuhi, na itong tuyok-tuyok rin Oh, yun. kaon, inom, Evolution man. katulog, Oh, patay. Oh, patay. So, enjoy na lang yun ako. Di ba? So, wala siya ikon ba? It does not create, kanang bitang impact. Kanang imong kinabuhi. But if you put eternity there, dako jud kayong chance ka kanang bitang redirected ang life. Imong kinabuhi. Kinabuhi. See? More meaningful ang imong kinabuhi. That's why into Eternity. eternity. Karon Pastor, diri sa Tuesday, ato ning dili na tamo isgot og Sunday, Monday. Diri ta sa Tuesday, Pastor, the bride. The Di ba? bride. So I think we're now moving closer to the memory text. So unsay mga importante nga punto ang ilang taon diri, Pastor? Okay, the bride. Sa to pa, ang bride, sa to pa, muna siya ang pangasaunon. Okay? So, ang usa ka dalaga nga kasunonon, muna siya bride. Unya pangasawa na siya. Now, din sa itong lesson, ang bride, gi-describe ni siya sa usa ka babae nga putli, nga maoy pangasaon sa pamanhonon. And we can look that into Matthew chapter 25. Ang usa ka bride, unya kini nga mga bride, nagpreparar siya kay sa panahon sa kasal, Yeah. mo na ang pamanhunon, unya pagana sa pamanhunon, kung naandam siya, mahimo siya yung maasawa sa pamanhunon, mo man siya ang braon. Dayon kwaon siya sa iyang puluyanan, moadto sila sa binyo sa kasal. So, mo ni ang mga cultural background sa New Testament time sa ilang mga practices. Kaya gipakasama po niya na ang iglesia nga maandam sila sa pagbalik sa Ginoo. Kaya kung ikaw usa ka bride, ug nanay pinaka-guwapa nga panahon sa usa ka babae, that is the time of the wedding. Kay tanan gyud siguro mga babae nga
kasunod nun, mo ginang panahon na nga magpagwapag yun kayo sila sa tanan. Ang pangandaman gyud. Pangandaman yun siya o insakto. So, because you are going to meet your husband. Now, in this parable, there is a Matthew chapter 25, pag-anha sa pamanhonon, very unfortunate, kaya di ba, Right. pulo man ka mga virgin. And unya, pag ang unfortunately lima ray na andam, ang lima pod wala maandam. Now the bride in this lesson nga atong gisgutan, this is it talks about the church. It talks about the city of Jerusalem nga mo'y katawan sa Ginoo. And this also talks even gitanaw nako Pastor Pido in our person. Nga this can be also me, it can be also any person nga who is waiting for the coming of Jesus. While we are waiting for the bride to come, kapag balik sa bride, ang matag usa magandam. Kung dili ka makaandam, you will not be able to follow the husbandman o sa imuha nga groom. Kay gihisgutan na ba po sa itong lesson nga ang maong husband o ang groom nga mo dalon mo ta dito sa langit. Dalon mo ta dito sa langit. Niya dito na ta magpuyo sa langit kauban niya sa ato nga sa Ginoo. So then in Matthew chapter 22, kung inyo po ning tanahon mga kapaglao, mga higala, inyo ning basahon. This is also a parable nga ang hari nag-imbitar sa mga tao nga mo adto sa iyahang nakong kumbite sa dili ni kasal pero kumbite dako kayong banquet. Pero ang mga tao dili ready. So kay dili man ready, so nagsugo ang maong hari nga katong tuwa dito sa mga kalye gi-invite tanan. So it means nga ang invitation sa langit gi-offer sa tanan. Bisan pa katong tuwa dito sa kalye, bisan pa katong asa, so gi-invite sila. Right. Now, going back sa Matthew chapter 25, pagsulod na nila dito sa kumbite, unfortunately, katong mga wapod ga suot sa wedding garment man siguro ni. Yes. Oh, They were not ready. They were not ready, so wala sila makasulod dito. So, this is the reality mga kaigsunan, no? Kung dili ta makaandam, then dili ta makasulod sa binyo sa kasal dito sa langit actually. So usay makapangutana man gud ta pastor nga for example nganong gigamit ni siya nga analogy ba sa Ginoo. Pero now sumala sa imong gipadayag sa imong gi-explain, of course kaning wedding man gud is muning usa sa pinakadako nga butang nga mitabo sa usa ka lalaki o sa usa ka babae nga maghiusa sa gugma, right? In whatever way. So I think wala na ilain pa nga mahununaan imong pinakanindot nga analogy except this one kay di ba pastor when we talk about marriage, you know, daga naman imong gikasal. Daga na mga homily imong nahimo, but basically, you know, kumaminaw ta sa mga homily, sa mga pastors, guban pa nga magisgot may tungod sa during sa wedding, ang emphasis is kanang the two become one. Di ba? So, unity. So, meaning to say that the relationship must not be transactional. Yes. And we always emphasize that relationship must be covenantal. Di ba? So, covenantal is, it speaks of kanang commitment, it speaks of loyalty, it speaks of kanang fidelity. Yes. Yes. And it's also of your purity nga when you enter into that covenant relationship, because that is a covenant relationship. Okay. You are pure to enter into that covenant relationship, especially that dili lang kay ang officiating minister nga naaimo hanggi nag-officiate diha, but
in the presence of God. So muna nga, di ba sa ato nga church, walay dili po di kaslon kon sa ato nga church kon dili putli ang duha ka parte. What I'm saying is that when this both party, the man and the woman, magtransact sila sa ato wedding diya sa Solution Church, they must be pure. I'm speaking about sa purity nila nga before entering to that covenant relationship, they are right with God. They are right with God. I'm not saying That's true. kini siya virgin gyud siya. Yeah, No, that is not the idea. Okay. The idea is when they enter into that matrimonial covenant, putli sila. So meaning, ang ilang kinatibukan na kasing-kasing na surrender diya sa Ginoo. Yes. I think because that's the meaning of Yes. righteousness, holiness. Kaya sa magud na magunahuna magud Pastor Pido nga basta kay dili na virgin, Wala- dili dili na sa- pwede makasal sa church. That is the true. Okay. That is the truth. Kay ang essence sa communion nga nag-transact sila in the presence of God, nga gi-confess nila ang ilang mga sala sa Ginoo, and they are forgiven by God. So when they enter into that covenant relationship in the matrimony, nagpasabot nga putli sila sa atubangan sa Ginoo. It means nga because marriage is sacred. Yeah. Isa ang forgiven. Yes. Kay in fact sa analogy po sa marriage, kanang kita kuan man ta no, kanang God's people, mao man ang iyang bride. And Christ is the groom. Yes. In fact, before tanga na transform, Yes. iyan ang tangi pakamatyan, di ba? That's so. Sa Ephesians, Yes. di ba, Pastor? Ephesians Yeah. 5:25. So I think kanang analogy karon nga theology nga imong gisulod, that's the correct one. Yeah. Okay, with Christ, even before nga naglaroy-laroy siguro ta o napatay mga panghuna-una nga dili naka-align sa iyang panghuna-una, pero wala gidumili ni Kristo nga iyang tinguha nga kanang yung mapakita masana kanang madayag niya sa Yeah. tuwa nga ang iyang tuyo nga minyuan ta, it's really authentic. Yes. Authentic gid siya. Yeah. Yes, Pastor. Here is Sige daw. Jesus. Okay. Here is Jesus. Iyatang gipakamatyan kay aron maluwasta. Dahil karon, iyatang gipangasawa kay siya may mga itong husband. Kita man ang bride, di ba? Okay. So, ang gusto ni Jesus nga mosulod ka og a covenant relationship with me, nga himuon ko nimo nga bana nimo. Ang gusto ni Jesus Yeah. nga maputli ka. Okay. Then how you become pure, spotless and righteous is only to ask for forgiveness, is only to confess your sin, and you are forgiven. And when you are forgiven, then you are now worthy to become my bride. So even how sinful is the person, even how sinful is the bride, the church, or the person, Right. if that person will ask for forgiveness, confess his sin to the Lord, repent sa iyang mga sala, then that person nahimo siyang putli, ug sa iyang pagkahimo nga putli, tako siya nga mahimo nga bride ni Jesus. Meaning nga kung ang usa ka tawo makasasala, na ginulsol siya sa iyang masala with all sincerity and honesty, and the Lord forgive him, and Jesus cover him with the robe of righteousness. Now, nahimo na siyang takos nga mahimong bride Yeah. ni Jesus. Kay si Jesus, nag-provide niya of cloth of righteousness in the parable. There is this parable in sa Right. sa there is a New Testament nga the bride, or in Matthew chapter 22, ang tanan nga invited into the banquet were provided with dress Nga fit for the nga fit for the wedding. Okay. So it means nga God has provided us with His imputed and imparted cloth of righteousness ato
Aron nga pag naog niya kay yatang pangasawon, ready ka, putli ka. So, once you are forgiven, in our theology, once you are forgiven, you are clean, you are righteous In the eyes before of the Lord. God. In the eyes of God. Alright. So, ang problema usahay na to ang tao, bisag nangayon na nagpasaylo si Ginoo, ipasaylo na si Ginoo, still in our eyes, kana nga tawhana, sinira gihapon. Mo na problema na nato. Wala gyapoy pulos. O murag, makasahalag yun na siya. Pero, mind you, in the eyes of God, he was clean, he was forgiven, he is clothed with the righteousness of Jesus. He is now worthy as bride. Pag coming sa Son of God, pangasaon siya and he is going to enter into heaven. The good thing, yeah, that's a very good kanang analogy because the good thing about this kanang presentation is it is going to be the robe of Christ before we enter into that one to be given to you. Yes. It's not me that will look for the robe in order for me to qualify to be, di ba? It's a gift. It's a gift ba? So, asa kita of course, practice sa wedding, no? Kaya usually, practice kung kinsa ang kwan. So, sometimes, kung medyo arang-arangan kita, they will be the one to provide for the sanina sa mga Yes. guests or mga best man or mga other participants. So, in this case, in the same manner, just like what you said, if we follow that kanang soteriology, it is Christ who will actually provide the robe. So all you have to do is to just to trust in Him. Yeah. And by Just wear it. Just wear it as a sign of kanang paghimo og relasyon diya kaniya. But it doesn't mean nga when Christ would cover you with His robe, sinless na ka. No. That's the slide a bit of the theology. Kay some people might think nga, because gikabira na ka sa robe ni Kristo, you are excuse me, you are already sinless. No. Dili po na siya nagpasabot nga wa na jud kay sala. Because you ask for forgiveness, you confess your sin and you repent. So, gitagaan ka sa grace, sa grasya sa Ginoo, okay? Dili ka worthy, pero nakita man ako nga grabe gyud ang imuhang sincerity nga ngayo kag pasaylo. So by the grace of God, kay kanang grace dili man gunagod. You are worthy, di ba? Grace is you are not worthy. Gitagaan lang ka. Yes. Kay aron Grasya. nga gigrasyahan ka, kay dili ka makapasar, pero gitagaan ka grasya para makapasar ka. Aron ka mao na ang kahimtang nato. So nahimo ra tang takos nga makasulod kay natagaan ta grasya. So that's why that's higher theology na. Yes. Justification, Sanctification. the sanctification, then of course the last Glorification. is the glorification. But all of these three, it goes through a series of process. Yes. Mabitaw na nga, it doesn't come overnight. That's true. Dili po siya pwede kay I think it will contradict to a lot of kanang presentation sa Bible insofar as the kanang soteriology is concerned, no? Kanang the theology of salvation, di ba? Soteriology. So, that's correct. That's why in the wedding, ako nakita din sa itong lesson is kanang, di ba, maghimo man ta sumala dito sa Revelation, saan ito makita? Revelation na diri sa itong 21, no? 21. Yeah, 9 to 11. Of course, napo na sa 22, but basically nasa sa 21. Kaning celebration nga pagkahimuon is mao ni ang pastor, no? Kanang di ba ang marriage na reception. Yes. So man sa wedding na reception. Oh, yes. So, nindot kayo na siyang experience, especially sa newly wedded nga couple. Yes. But kani nga celebration nga gipadayag din ni Kristo is actually just like to follow your presentation. Now it becomes a celebration of redemption. Yes. Di ba? There is Yes. no other kanang butang i-celebrate din except the celebration of redemption. Kanang murabag kanang so it also connects to Luke bitaw pastor. Katong sa Luke 14:15, katong the parable sa prodigal son, nga pagbalik i-celebrate gyud, katong nawala nga coin, katong sheep nga nawala nga sa 100 na usang di ba?
Pero gipangita gyud kay kanang pagpangita man god, that to me is an act of kanang celebration. Yes. Di ba, Pastor? So, I think the beautiful kanang picture of this analogy is really all about a celebration of kanang redemption. Nga kanang bitang is a celebration of victory nga kung giunsa ni Kristo akong kinabuhi nga sa akong panghuna-una murag imposible na jud ko mabago. Yes. Pero tungod kay in love man jud si Kristo sa kuha, perti kini ang panguyab sa kuha nga bisag dili na ako sa sugton pero dili gid siya muundang. Give up. Nangita siya Yeah. pamaagi nga para gyud nga iya gid mapakita sa kuha or ikaw or kamo nga kanayang gugma tinud-anay so iya jud gipakamatyan o niya maputi tubag sa mga accusation siyang kaway nga kana si Kristo wa man na ni gugma ninyo dili man na siya balance kana iyang mga pag-ukom. So all of this actually defy tanan nga mga accusation nga gihimo sa kaway against sa iya. Yeah. So it is an expression of love. So kung it is being offered to me, then morabag walay reason nga din ako sa dawaton. Yeah. Actually, akong tanawon, Oo. weird kayo na yung atong Ginoo ba? Weird yun kayo. Para lagi masabtan, no? Dagan kayo sa Oo. mga gamit yung mga analogies. Murag sa human logic or reasoning murag dili gyud siya kuan nga imagine you are a prince of heaven. Putli, Now, kadi, wala di sala. ka, kung nagpakasala ka na, very kuan yun kay siya. Murag dili kayo practical ba? Pero that is how he showed his love nga beyond reason. Murag dili ka kay makatuo ba pero he did it just for us to be saved. Ingon na nga ato nga Ginoo nga. So, yeah. So, I think, mo na yung usa sa mga mensahe nga mo, kanabitang, mo paligon sa itong pagtuo insofar as the memory text is concerned. Yes. Katong 1 John 3, verse 2 nga, wala pa nato nahikitaan na yung pag-abot, pero iya rin ang ipadayag ka nato. Yeah. So, very kuan siya. What would make me think nga I need to trust him? Because he already died for me. Yeah. Grabe na iyang gibuhat. And he was resurrected. Yes. Yes. So, dili na kang mag-second thought. Kay imo na nakita how he has done everything that it cost heaven nga mo munaog. Ha? Para lang yun nga iya ka nga luwason. Siya mo'y nag-provide sa forgiveness imuha. Siya ga-provide of cloth of righteousness para sa imuha. Everything you provide. And yeah, all you need to do is accept it by faith. Manang follow the Lamb yun sa Wednesday's lesson. Then, when He comes, you will be saved, and you will be translated into heaven, and you will see face to face who is Jesus, the Lamb of God, in heaven. Yeah, that's good. I don't know, Pastor, kay you're into the study of kanang Islam. I heard nga, even the Muslims believe that there was this Jesus who actually died on the cross. Yes, They believe actually, doon ay mga ideas na the majority dili I mean, not believe nga, lahi ilang kuan, pero but they know yes. that there is this Jesus nga, according to history, Yeah. according to our claim, that he died on the cross. Yes, That's why because there is a text in the Quran that And, yeah. the day I was born and the day I died. died. So, yeah, even daw sa mga historians, daghan kitag mga historians nga makaprove ani pastor nga kanang naitabo sa Calvary. Yes. Even the resurrection of Jesus Christ. Daghan kay nga mga historians kani adto or even, nag-study ani, and many of them would conclude nga kaning gisgutan sa Bible kaning pagpakamatay ni Kristo kananto, it can be historically Proven. Yeah. Both the Bible and the scholars on their time like Pliny, kinsa pa tong mga mga writers on the time, they have written some documents nga to prove nga the crucifixion in Jerusalem did happen. And yeah, daghan sa Rome nga mga karaan nga mga Yes. Ansa na kanang what do you call that, mga writings nga na-preserve, it still speaks of this event. Yeah, in the book of Antiquity, you can read some See? of that story. So it's a stepping stone for us to actually enhance our faith in relation to sa mga butang muluabot, no? Although Yes. wa pa nato na experiensyahan, pero the good thing about Jesus is inaagi siyang gugma kanato. Iya gining giyagyag ba sa tuwa Yeah. before he was resurrected.
And that would be Kaya our kung- yeah. greatest joy, that when the Son of God will come, You right? we are going to see Him face to face. face, who is the Lamb of God, worthy of our praise, because He has given His life for our redemption. So that's why in Wednesday's lesson, we are encouraged because of the Tuesday's lesson, Yeah. must result into following the Lamb. Yes. Another analogy na po, lamb na po Yes. nagagamit. Yeah. Di ba, Pastor? Yes. Kaya ma'am, itong simbolo nga ginagamit ka na ito sa kamatayan ni Kristo, ang duguan na. So, it symbolizes the death of Jesus Christ. So, nganong gisulti na siyang follow the Lamb. Na uban nga naghimog study nga ilang naobserbahan sa kaniya sa tao. Kita daw nga mga tao, nagito tayo tendency nga musunod-sunod. Na innate daw na sa tong nature. Even if we put aside this discussion now, Yes. nagi daw na kay for example kanang mga adunahan nga tao pang makita nato atong gina-idolize. Yes. Kanang mga celebrity nga makita nato, no? Atong gina-idolize mga sports, mga celebrities sa sports. Kanunay nato ginatanaw. So mga kanang recognition, mga ideolohiya, no? So these are the things nga, sometimes mo gyoy nakapasikad na to sa pagsunod-sunod ani ba. So nagiday na sa atong tawhanon nga nature nga kung unsang mga bagay nga makapagana sa tuwa ato gidaw nang ginasunod. Yes. So that's why knowing that kay gihimo man tayo ni Kristo sa akong tanaw pastor ba. Iyan ang gi-enhance by revealing himself para maingganyo ta nga diri kita mosunod sa iya kay kita nga tao mosunod-sunod man gyud ta. Yes. By nature. Nga untay ang gilauman nga katong musunod-sunod, dili dito sa uban nga mga butang nga dili makahatag ka nato og kanang spiritual benefits. What do you think, Pastor? Na naagi na siya nga nature sa tuwa kay innate nga nature nato na siya. Kay pagkatao pa lang nato daan, magsunod man ta sa tong mama, Yeah. sa atong hinikanan. Right. So he has given us nga kung naay maayo nga sundon, this is Jesus, the Lamb of God, who taketh the way, or taketh the sin of the world. So, muna siya ang maayo nga sundon. Of course, tuwa man ta sa itong maginikanan, tuwa man ta sa itong mga leaders, but above all else, ang pinaka-model na to, pinaka-discipler na to, Yes, nga atong sundon, is Jesus Christ. Mabita na ingon sa Revelation, ingon dali nga follow the Lamb wherever he goes. Mura bitaw ka ng tracker bitaw sa forest di man I don't know siguro naka-testing na ka no kaya naka-serve man ka sa CPM daghan man mga bukid-bukid ditong area say musaka mo sa bukid. Yes. Pag first time gini mo kay lisod yan ang bukid. So, Pag wala kay tracker nga kana bitong guide ninyo, maglisod ka. that's so. Labaw na sa pagpauli nimo. Yeah. So, Mawala ka. kada yung person nga mo lead nimo nga he knows the place, you really have to follow that person. Otherwise, mawala ka sa dense forest. Yes, Pastor? Yeah? Yes. Okay, so, anything, Pastor, before? So, our lesson is very nice, and we are only being lead to the Lamb of God. Unya, pinahagi sa pagsunod na to sa Lamb of God, muna atong assurance nga kung ato din ang sundon, mo resulta yun na nga makalusot ta dito sa langit nga giandam niya alang sa mga righteous. Okay, so well said. Thank you very much, Pastor Elvin. Ug sa atong mga kaigsunan nga nagasunod karon sa atong tulamanon tak na sa pagtuo namong hinaot nga kaning programa bisan pa sa kasimple lamang sa atong discussion dinhi nakahatag kini og nindot nga pagtulunan or labaw sa tanan kanang pagpaligon sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Atong idoko atong mga ulo samtang kita magampo. Heavenly Father, how grateful we are to come to you tonight being our shepherd and being the Lamb of God nga angay namo pagasundon kay kani nga anak sa Ginoo who is Jesus Christ iyang nagian ang tanan niya kalisod nga among nagian din sa kalibutan bisan pa ang dalan sa kamatayon iyang nasudlan so siya lamang ang makasabot sa tanan nga mga problema nga among ginabitbit kay siya lamang ang nakaangkon og nakaagi ni ining tanan. Salamat sa mga pagtulunan nga among na studyohan ining gabi una. Salamat sa contribution ni Pastor Salarda
nga among gilauman nga sa gamay nga panahon nga among gitaganan dinhi unta kani nakahatag og dako kaayong pagpadasig og hatag og katinawan sa mga pangunahuna sa among mga viewers ug sa among mga listeners dinhi. Unta kani nga sa niini nga pamagi makahimo og pagpalig-on sa ilang pagtuo og sa ilang relasyon diha sa Ginoo. So karon pasayloa kami sa mga butang among nahimo diha nga nakapahatag og pagsaway sa imong ngalan. But salamat kami nga ikaw sa kanunay magapasaylo kanamo. Among giampo ang among mga higsuon sa nagkalalayong nga lugar nga nakaangkon o kabugaton silang kinabuhi, ang mga uban nila, membro sa pamilya, nakapsan sa kinabuhi, sa mga aksidente nga wala gidamha gayod sa tanan. Apan Ginoo, bisan pa sa kasakit, nga ilang giagian, especially diha sa area sa Tacloban, mga biktima sa bago lamang nga shooting incident. Dili mahulagway ang kapait o kasakit sa mga ginikanan nga ila karon giagian. Ginoo, amos lang giampo. Itugyan sa imong mga tahaw mga ngalan nga unta. Bisan taliwala sa kalisod ug sa mga daghang pangutana. Bisan pa sa pamilya ni Rene nga bago lamang giatod sa iyang final resting place nga unta sa process of time dili mabungka kang ilang pagtuo diha kanimo. Kay didto sa unahan adunay nindot kaayo nga daw dili ma-explain sa pangunauna sa tao nga imong gitagana alang kanamong tanan. Daghang salamat sa ministry sa Hope Channel ug sa tanan nga na-involve niini sa ngalan ni Jesus. Amen.